Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Maligayang bagong taon sa ating mga barangay officials, sa mga kasapi ng Lupon Tagapamayapa at sa lahat ng mga patuloy na naglilingkod sa ating komunidad. Ngayon pong bagong taon mga kabarangay, napakagandang simulan ito ng isang magandang balita. Balitang matagal nang hinihintay ng ating mga lingkod barangay. Ito mga kabarangay ay isang balita na nagbibigay ng pag-asa, ng lakas ng loob at panibagong sigla sa ating mga barangay officials. At dahil ito po ay katarungang pang-barangay channel, lalong-lalo na sa mga kasapi ng Lupon Tagapamayapa na tahimik. Ngunit napakahalaga ang papel sa lipunan. Sa video ito mga kabarangay, pag-uusapan po natin kung bakit ang salary increase at mas maayos na benepisyo para sa barangay officials at barangay workers ay hindi luho, kundi karapatan, at kung paano ito direktang makakatulong sa katarungang pambarangay at sa mas mahusay na pagganap ng mga lupon tagapamayapa. Alam po natin lahat na ang barangay ang unang takbuhan ng mga tao pag may problema. At alam din po natin lahat na ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ngunit ito rin ang pinakamalapit sa mga mamamayan. Kapag may away magkapitbahay, sigalot sa pamilya, alitan sa lupa, hindi pagkakaunawaan sa komunidad, ang unang nilalapitan ng mga tao ay hindi ang korte, kundi ang barangay. At sa barangay, ang unang haharap sa problema ay ang mga sumusunod. Punong barangay, kagawad, at higit sa lahat, ang lupon tagapamayapa. Pero siyempre, pag ang issue ay sakop ng kataron ng pambarangay, punong barangay at lupon tagapamayapa members lamang ang haharap. Mahalaga po ang papel ng lupon tagapamayapa. Bakit? Ang lupon tagapamayapa kasi ang bulugod o backbone ng katarungang pambarangay. Sila ang nagme-mediate ng alitan. Nagbibigay ng libreng hustisya, nagpapanatili ng kapayapaan, nagpapagaan ng trabaho ng korte. Kaya kung wala ang lupon, dadami ang kaso sa korte. Mas magastos, mas magagastusan ang mga mamamayan. At mas matagal mariresolba ang problema. Ngunit alam niyo mga kabarangay, sa kabila ng laki ng responsibilidad, ang tanong ay, sapat ba ang suporta sa mga lupon tagapamayapa? Ito po yung kasalukuyang kalagayan ng honoraria ng mga lupon. Sa maraming mga barangay, ang mga kasapi ng lupon ay umaasa lamang sa napakababang honorarium. Meron pa ngang mga barangay na walang kakayahan na magbigay ng honorarium. Madami po akong alam na ganyang barangay. Walang regular na sweldo. Minsan ay delayed pa ang bayad. Samantalang sila ay gumugugol ng oras, gumagamit ng sariling pamasahe, dukot bulsa ang papunta sa barangay. Nagpapasensya at itinataya ng mga lupon ang kanilang kredibilidad. Kaya hindi po biro ang responsibilidad
na maghatid ng kapayapaan. Ngunit matagal na po itong ginagawa ng lupon kahit kulang at minsan ay wala pang kapalit ang mga serbisyo na ibinibigay ng lupon. Sa kabila niyan mga kabarangay, meron pong good news. Noong December 16, 2025, sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government, hayagang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi na makatarungan ang mababang honoraria sa barangay officials at barangay workers. Kung ikukumpara sa bigat at saklaw ng kanilang mga trabaho. Kaya bilang tugon dito, kanyang isinusulong ang Senate Bill number 65 o itong Barangay Affairs and Development Commission Act. Isang panukalang batas na naglalayong iangat ang antas ng pamamahala sa barangay. Siguraduhin ang kapakanan ng barangay officials at bigyan ng dignidad ang kanilang mga serbisyo. Sa ilalim po nitong Senate Bill number 65, itatatag ang Barangay Affairs and Development Commission, isang ahensya na tututok sa welfare ng mga barangay officials, sa training at capacity building at sa pagpapalakas ng barangay governance. At kasabay nito, itatatag din ang Barangay Development Fund na eksklusibong gagamitin sa development projects sa barangay, mga programang pangkomunidad, subsidy para sa mahihirap na barangay, maayos at makataong honoraria ng barangay officials at ng lupon tagapamayapa. At para po sa mga lupon tagapamayapa, napakalaki ng magiging epekto nito. Ano yung epekto? Ano yung mga posibleng epekto? Mas disenteng honorarium, mas regular na bayad, posibleng incentive at mga trainings pa, mas mataas na moral, mas epesyenteng pagganap ng tungkulin. Mga kabarangay, kapag ang lupon po ay hindi na nag-aalala sa gastusin, mas motivated sa serbisyo, mas may dignidad ang papel, mas magiging maayos, mabilis at makatarungan ang katarungang pambarangay. Kaya po mga kabarangay, ngayong bagong taon, sana ang panukalang batas na ito ay huwag manatiling panukala lamang. Nawa sa taong ito, maging makatotohanan at maisabatas ang Senate Bill number 65. Masigla at mas ganap na makapagsilbi ang mga lupon tagapamayapa, maramdaman ng bawat barangay officials na sila ay pinahahalagahan at kinikilala. Dahil personally, sa paniniwala ko po mga kabarangay, kapag ang lupon tagapamayapa ay may sapat na suporta, ang buong barangay ay mas malamang na mas payapa, mas nagkakaisa, at mas maayos ang pamumuhay. Kaya ito po ang aking dalangin ngayong bagong taon. Isang katarungang pambarangay na buhay, matibay, at makatao. Kaya yan po, kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari kayong mag-like, mag-share, at kung hindi pa nakakapag-subscribe, maaari din po kayong mag-subscribe.
Muli, ako po si Jeffrey at nagsasabing piliin natin ang pag-uusap kaysa alitan, pagpapatawad kaysa paghihiganti, at pagkakasundo kaysa sa pagkakawatak-watak. Maraming salamat po at manigong bagong taon sa ating lahat.